Nagsimula ang kwento sa isang kampo, kung saan may isang sundalo na gustong mag-propose sa kanyang minamahal. Siya si Ben, isang matapang na sundalo. Pangako niya sa kanyang fiancé ay kahit bago man lang ito sumabak sa laban ay makapag-propose muna ito sa kanya. Ang tanong niya lang sa kanyang sarili, ay kung papayag nga ba ang kanyang nobya sa gusto nito. Maraming agam-agam si Ben sa kanyang sarili, kung kaya mas naisip niyang sundin ang nilalaman ng kanyang puso. Hindi lahat ng oras ay nasa ibabaw tayo ng lupa. Bilang isang sundalo, ay ang isang paa ay nakatapak na sa ilalim ng lupa. Tuwing umuuwi si Ben sa kanilang bahay kasama ang kanyang ka-live-in partner ay masaya itong sinasalubong ng kanyang fiancé. Masipag ang kanyang nobya, nakahanda na ang lahat sa hapagkainan, masaya din silang nagsasama, kung kaya gusto niya na rin na bumuo ng pamilya kasama ang kanyang minamahal. Walang pinapaalis mo na ako. Sus? Tampo agad? Pagkatapos ay niyakap niya ng mahigpit ang kanyang nobya at lumuhad ito, at ibinigay ang regalo niyang singsing dito. Dahil dun ay nabigla ang kanyang nobya at isinuot ang singsing. Mahal na mahal niya rin si Ben, dahil si Ben lang ang nagpakita ng kabutihan sa kanya, at muling nagyakap ang dalawa tanda ng kanilang pagmamahalan. Kasi siya dito sa work. Nasa ospital na siya ngayon. Saan? Kinaumagahan ay may isang trahedya na babago ng kanilang sitwasyon. Ang tatay ni Ben ay naaksidente at kailangan na puntahan iyon sa ospital. Dahil doon ay nagpasya na si Ben na puntahan ang kanyang tatay. Mula noon na nagsama si Ben at ang kanyang nobya ay itinakwil na ito ng kanyang ama, dahil sa hindi ito boto sa kanyang nobya. Kahit na masama ang trato ng kanyang ama sa kanila ay mas pinili nila itong kalimutan. Sumunod na araw ay inihatid na nila ang kanyang tatay sa bahay nito. Malaki ang kanilang bahay, ngunit mag-isa lamang ang kanyang tatay dito, kaya wala silang magawa na dito muna sila manirahan. Bukod sa hirap pagumalaw ang kanyang tatay at may medyo katandaan na rin ito, hindi pa rin umaalis sa isipan ni Ben ang ginawa ng kanyang tatay, may galit pa rin sa kanyang puso. Umaga pa lang ay nagtatalo na agad ang mga ito. Ang nobya na lang ni Ben ang tanging tagapagpigil ng kanilang mga pag-aaway. Humingi ng paumanhin ang nobya ni Ben sa inasal ng kanyang nobyo. Hindi niya rin mapigilan kung ano man ang nararamdaman ni Ben tungkol sa kanyang ama. Kami lang siyang iniisip eh. At kahit sa gabi bago matulog ay nadadamay na rin ang kanyang nobya sa galit nito sa kanyang ama, habang nanunood na lamang ang kanyang ama sa inaasal nito. Kaya nagpa siya ito na kausapin si Ben para maayos ang kanilang saloobin. Kung kaya kinaumagahan ay may sensinang nag-usap ang mag-ama, habang naiiyak si Ben sa kanyang saloobin dito. Nagkapatawaran ang mga ito, hindi rin nila matiis ang bawat isa dahil sa dalawa na lamang silang magkadugo. Sumunod na araw ay nagbago na ang lahat, muling bumalik ang saya at sigla ni Ben tuwing umuuwi ito ng kanilang bahay, kasama ang kanyang tatay at nobya. Tanggap na rin ng kanyang ama ang kanyang nobya, at nagpapaplano na rin sila ng kanilang kasal. Hanggang sa isang araw, dahil sa tawag ng tungkulin ay muling bumalik si Ben sa kanilang kampo, may isang misyon sila na dapat tapusin dahil utos ng taas, kailangan nilang mahanap ang kuta ng mga rebel ding grupo. Nagbili na rin ng kanilang opisyal na delikado ang kanilang misyon, kung kaya mas magandang sabihin na sa kanilang mga mahal sa buhay na baka hindi na rin sila makabalik pa ng buhay. Muling nag-usap ang magkasintahan, sinabi na rin ni Ben ang kanilang misyon at kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya, dahil doon ay nalungkot ang kanyang kasintahan, muling binigay ng babae ang singsing na bigay nito, iyon ay tanda na dapat na bumalik si Ben ng ligtas, dahil ikakasal pa sila at bubuo ng pamilya, at nangangako naman si Ben sa muling babalik para sa kanilang kasal. Mo, mag-iingat ka palagi doon. Huwag mo kaming isipin dito, okay lang kami. Sinabi ng kanyang ama na mag-iingat siya doon, dahil nasa mabuting kalagayan lang sila dito sa kanilang bahay, isipin niya lang na tapusin ang kanilang misyon para makabalik ito ng ligtas, dahil dito ay nabuhayan ng loob si Ben sa mga nasabi ng kanyang ama. Habang siya ay nasa misyon, muling nagpaalam si Ben, at sinabi na babalik ito para sa kanyang kasintahan. Mukhang nakakalungkot nga ang nangyayari kay Ben, dahil di mo alam kung magiging buhay ka man ngunit ang iyong kasintahan naman ang mawawala, sa lungkot ng mga naiwan ay nagyakapan na lamang ang mga ito.
Habang si Ben sa kanilang kampo na nakatulala at nakatitig sa mga butiki sa bubong ng kanilang barracks, muli niyang hinawakan ang singsing para lakasan ang kanyang loob sa laban na haharapin nito. Damot, hindi ako nagmimintis. Ang bait mo talaga. Sa kabilang banda naman, sa kanilang bahay ay nagkakamabutihan na din ang kanyang kasintahan at ang ama nito, nagiging mabuti na rin ang lagay ng kanyang ama, matapos sa nangyaring aksidente rito. Sa araw ng kanilang misyon ay malakas ang mga tunog ng putok ng mga baril, nagkasagupa ang mga militar at nasabing mga rebel ding grupo, sa dami ng mga kalaban ay unti-unti natutumba ang mga kakampi ni Ben, nagpatuloy ng mga ilang oras pa ang labanan hanggang sa tinamaan ng bala ang kanyang kaibigan, maya-maya na rin ay tinamaan na rin ito, at naubos sila ng mga kalaban. Dahil doon ay akala ng kanyang pamilya na wala na ito, nagluksa ang lahat lalo na ang kanyang ama at ang kasintahan nito, dahil dito ay dinamdam ng husto ng babae ang nangyari, nagmakmak ito buong araw, iniisip ang mga pangako sa isa't isa, ang mga plano para sa kanilang bubuuhin na pamilya ay nawala na. Sumunod na mga araw, sa kanyang pagluluksa ay napainom ito ng husto, hinatid ng kanyang ama ang kanyang kasintahan sa kanyang kwarto, at alam nyo na ang mga sumunod na nangyari. Sumunod na mga araw ay nagkakamabutihan na ang kanyang ama at kasintahan nito, mukhang nakakalimutan na rin nila si Ben, nagsama sila na parang magjowa na sila, at higit sa lahat ay pinatikim ng babae ang masarap na luto nito sa ama ni Ben, nasarapan naman ito at lalong nahulog ang loob nila sa isa't isa dahil sa magandang pag-aararo nito. Ilang buwan na rin ang nakalipas, habang sila ay masayang nag-uusap ay nakatanggap ng tawag galing sa kampo ang kasintahan ni Ben, pagkarinig niya sa naging balita ay napatulala ito, dahil ang balita na kanyang narinig ay buhay pa si Ben, at nandoon siya ngayon sa ospital. Agad na sila ay nagtungo kung saan si Ben, sa una ay nagduda pa ang mga ito kung totoo ang sinasabi ng tumawag sa kanila, pagdating nila sa ospital ay napatunayan nila na buhay pa talaga si Ben, mukhang may halong pagkadismaya ang mga nangyari sa kanilang buhay, dahil alam nilang dalawa na may nagawa itong kasalanan, ngunit ang kasalanang iyon ay hindi sadya, dahil inakala nila na wala na si Ben. Sa palagay nyo kapag magising si Ben ay sasabihin ba nila ang kanilang mga nagawang kasalanan, o di kaya ay mas pipiliing manahimik na lamang, dahil sa hindi naman nila akalain na ganun ang nangyari kay Ben, at hindi sinasadya na mahulog ang loob nila sa bawat isa, o kung ikaw si Ben, pipiliin mo bang mabuhay ulit sa kabila ng mga nangyayari habang ikaw ay wala sa piling ng iyong kasintahan, o di kaya ay mas pipiliin mong nawala na lang kesa malalaman mo na wala ka nang babalikan na minamahal.